Kababayan, alam natin kung ano mga ginagawa ng China sa ating bansang Pilipinas. Ano po? At yun nga po, malaking issue po yan. At ito nga po nakaraan ay talagang naglagay sila ng barikada, di ba? Okay, doon sa ating sa West Philippine Sea na ang barikadang yon nahandoon sa mismo teritoryo natin. Di ba? Pero, uh, anong pinagawa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Sige, bago po muna yon, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Mag-like, mag-comment, mag-share. At saka pakipindot nyo po ang ating notification bell para kapag meron pong video si Lola Madam, ay matinotify po kayo. Okay, so sige po, pindot na, subscribe na. Ayan, kung nakasubscribe na kayo, tuloy na po natin. Di ba? Itong West Philippine Sea, siyempre sa atin yun, within 200 nautical miles, di ba? From our shore, dyan sa Palawan. Ngayon, itong China, nasa loob na ng ating teritoryo. Tapos sila pa yung may ganang mag-laser sa ating Coast Guard, tawag dito, water cannon, no? Kinanyan tayo. Pero, ayan po, ito pa, ang pinakamatindi nito. Naglagay pa sila ng barrier, di ba? Barrier doon sa sa West Philippine Sea, na kung saan yung mga mangingista natin nangingista doon eh. Parang sinasabi, ay huwag kayong lalagpas dyan. Siyempre, dahil ang ating Pangulo, sinabi niya, kailangan ipanindigan natin yan. At ang walang teritoryo, kahit 1 inch ng ating teritoryo, papayagan natin makuha ng ibang bansa, katulad ng China. Di ba? So, eto na, nung naglagay sila ng barrier this week, this week lamang, hindi, last week, ginawa na ating presidente? O di pinatanggal na. Ngayon po, kasi talagang dapat po, panindigan natin yung ating soberanya, di ba? Dapat yan sa atin yan eh. Bakit tayo pa raw yun ng gugulo. Ayos talaga na mga incheck Ngayon, eto na. Nag-react ang US, di po ba? Ang sabi ng US ay, sige, kumbaga tutulungan tayo, di ba? Kapag nagkaroon ng armed conflict, tayo, ang natin ay ang Amerika. Kakampi. Yun. So, yun po ang issue. Salamat naman, gusto nila tayong tulungan. Pero alam niyo po ba, ito po ang maganda po sinasabi ng Panginoon. Kanina kasi, sa aming quiet time o devotion, sa listening namin, meron sinabi ang Lord, ayan, na dapat ipanalangin nating mga Pilipino. Sabi niya, teka, babasahin ko, mula sa aking journal. Ito po. Sabi niya, kanina lang to. Fresh from the oven. Sabi niya, anak, nais kong ikaw ay patuloy na humingi ng tulong sa akin. O, tayo yun, no? Sa akin lamang, sabi ng Diyos, na may kinalaman sa seguridad ng inyong bansa. Sapagkat, sabi niya, ako lamang ang may kakayahang kayo ay ipagtanggol dito sa mga Chino. Sabi niya, ganon, kinakailangan ang inyong pagtitiwala ay sa akin, sa halip na sa Amerika. Sabi niya, ganon. Ako ang handang sa inyo ay tumulong. Wow, praise the Lord, di ba? Naalala ko tuloy, yung sa Israel, dati yung sabi yung mga Israelita kasi meron silang kaaway, nakalimutan ko na yung kaaway nila.
Pero sabi ng ng Israel, ay makipag-alyansa na lang tayo sa Egypt. Eh ayaw ng God yun. Sabi niya, ako ang tutulong sa inyo. Sabi niya ganon. Ito pa yung sinasabi ng Lord dito sa sa Jeremiah 17, verse 5, tapos onward, sabi niya, this is what the Lord says, cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. So, kapag umasa tayo sa iba, kunwari sa mga tao, sa bansa, ganyan, tapos hindi tayo sa Diyos umasa, sabi doon, no, cursed is the man, the one. Sabi ganon. Kapag hindi tayo sa Diyos nagdepende at sa tao tayo nagdepende, cursed daw yun. Parang hindi talaga kasi imagine mo yung God yung pinaka makapangyarihan sa lahat, no? Ang pangalan niya ay higit kaysa kanino man. Tapos siyempre makapangyarihan siya, omnipotent siya, no? All powerful. So maganda mag-depend sa Lord. Ayan. Tapos sabi niya, so curses the man is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. Ayan. Tapos, doon naman sa verse 7, sabi niya, but blessed is the man who trusts in the Lord. Ayan, ang ganda, diba? Whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. Ayan, kumbaga yung puno, yung kanyang ugat ay nahandon sa tubig. It does not fear when heat comes. Kahit mainit, katulad nga mainit, its leaves are always green. Ayun, lagi green. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. Nabasa ko naman. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. So, pagka po tayo nagdepende sa Panginoon, ayan, mangyayari sa atin. Para tayo isang punong nasa tabi lamang ng batisan, ng ilog, ganyan, di ba? Napakaganda ng kanyang dahon, at siya ay palaging namumunga. So, tayo po ganon. Maliit tayong bansa, di po ba? Pero, ang maganda po sa atin, tayo po ay tinatawag na Kristiyanong bansa. Ang Diyos natin ay ang Diyos ng universe. Yan. Yung Chino, hindi sila naniniwala sa God So, dapat po, lagi tayo makita sa atin na meron tayong Diyos na magtatanggol sa atin. So, diyan po tayo manalangin, Lord, kayo po ang bahala, mag-ingat po sa amin mula dito sa mga Chino na to nang bubuli sa amin, Lord. Ayan. Parang si David at si Goliath, di ba? Sabi ng Goliath, hoy, kayo, ganon, ipagmamalaki nyo. Sige, ganito na lang. Kung sino man ang pinakamalakas sa inyo, sabi niya ganon, labanan ako. Pag ako'y natalo, kayo yung yung panalo, kayo magiging alipin, pala, ganon. Tama ba sinabi ko? So, pagka natalo naman nyo naman kami, di kami lipin nyo. Ganyan. Yun. Pero, eto na, si David, bata pa siya yun. Poging-pogi daw. Tapos, isa lamang siyang, pastol. Pero sabi niya kay King Saul, sabi niya ganon, mahal na hari, ako lalaban dyan. Sabi, ang bata mo pa. Sabi naman ni Saul, ni Haring Saul, sabi niya gano'n. Sabi niya, sige, pumayag. Sabi niya gano'n. Tapos,
binigay yung kanyang helmet, yung kanyang kung ano-anong mga pandigma. Hindi naman niya kaya yun. Kasi malaki yun eh. No? Sabi niya, masyado mabigat yan. Sabi niya ganun. Ito na lang po yung aking panlaban. Alam niyo yung kung ano yung panlaban ni David? Ay nako, pumili siya ng, meron siyang slingshot o yung tirador. Ganyan-ganyan. Tapos pumili siya ng mga mga bato na pang kanyang pang ah, ano ba yun? Pambala. Pambala, no? Ano ang ginawa niya? Niya, sa pool, si Goliath sa noo. Edi tamba siya, siyempre. Ano nangyari? Di kinuha niya mismo yung espada niya, no? Espada ni Goliath, kinuha ni David, at pinugutan siya ng ulo. Kasi sabi niya, you come with spears, sabi niya ganon. Meron kang mga andyan, espada dyan. But I come in the name of the Lord. Sabi niya ganon. So, sa pangalan ng Panginoon pa rin siya lumaban. Tayo rin po, no, mga kababayan, tayo po ay talagang sa Diyos po tayo magtiwala. Sabi niya gano'n, kasi siya lamang po ang may kakayahang talunin ito mga Chino. Katulad ng ginawa niyang pagtulong kay David, sa laban kay Goliath. Isang sobrang higante yun mga 9 feet ata yun. Sabi mo na, wala pang 6 feet si David, ganon. Pero nanalo sila. Mga kapatid, mga kababayan, yan din. Ating ating i-claim na sinabi ng Lord, God is our refuge, a very present refuge and strength. Yan, may kasamang strength yan. And our very present help in trouble. Let's pray for the Philippines, na talagang, at saka yung president natin, na so that he would really rely on the strength that the Lord gives. Yan. Though, siyempre, pwedeng ginagamit din ng God yung Amerika para tulungan tayo. But, our ultimate help ay nasa Panginoon. Amen? So, yun po, Lord, talagang ipagtanggol niyo nga po ang Pilipinas laban dito sa Chinang ito, Lord. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Glory to your name. Salamat po sa inyong tulong. In Jesus' name. Amen. So, yan po yung ating kung di pa kayo nakasubscribe, di nyo pa napindot, pindutin nyo na, subscribe button, at saka po, yung bell, notification bell, tapos pindutin nyo all, yan. So, ito po si Lola Madam na nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.